Ang batang lalaking ito ay nagkabit ng isang tubo na bakal sa isang piraso ng kahoy. Una, ginamit niya ang kutsilyo para hiwain ang tubo na bakal, pagkatapos ay naglagay siya ng kaunting pulbos sa loob. Itim na pulbos at naghulog din ng ilang maliliit na bala. Sa huli, nagkabit pa siya ng 4 na posporo doon. Pagkatapos ay itinutok niya ito at binaril, at sa ganoong paraan, naimbento ang unang axe sa buong mundo. Ang lalaking ito ay si Kalashnikov, ang ama ng axe. Dahil ang halaga ng baril na ito ay hindi mataas, ngunit malakas ang kapangyarihan nitong pumatay, kaya't ito ay pinarangalan bilang isa sa 10. Ang nanggang baril sa buong mundo na ang gumawa nito ay kakatapos lang ng elementarya. At hindi pa siya nakadalaw sa anumang pagsasanay. Sa propesyonal na paggawa ng baril, paano niya nagawa ang kamanghamanghang baril na ito? Ganito ang simula ng kwento. Si Kalashnikov ay isang commander ng tangke. Sa isang labanan, nasugatan ang kanyang braso. Habang papunta sila sa ospital, naipit ang sasakyan sa nyebe, at sinubukan ng ilang sugatan na itulak ito. Ngunit hindi pa rin makalabas ang sasakyan kaya nagpa siya ang kapitan na pumunta sa kalapit na nayon para manghiram ng kabayo. Upang hilahin ng kabayo ang kanilang sasakyan palabas dahil ito ay lugar ng labanan. Kaya natakot ang kapitan na makasalubong ang mga kalaban kaya isinama niya si Kalashnikov. Buti na lang at may kasama ang kapitan dahil nagkaharap sila ng mga kalaban. Pagdating pa lang sa tapat ng pinto at mabuti na lang at handa ang kapitan. Kaya napatumba niya ang 2 sundalo sa unang putok pa lang. Ngunit sa sandaling iyon ay may lumabas pang pangatlo sa tabi nila. Dati ay kampante pa ang kapitan, hindi inakala. Nang papalitan na sana ng putok ng kapitan, nag-jam naman ang baril. Kaya ang resulta, tiyak na binaril siya ng kalaban at bumagsak sa lupa. Si Kalashnikov, habang nagpapalit ng bala ang kalaban, ay agad na nagpaputok, kaya tinamaan ang mga tao sa loob ng silid at namatay sila. Ang kapitan na ito ay napakaswerte rin. Ang putok na iyon ay hindi tumama sa kritikal na bahagi, kaya nakaligtas pa rin siya. Sa daan pabalik para makipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan, sinuri ni Kalashnikov ang baril. Tinulungan niya ang kapitan na suriin ang sanhi. Ang disenyo ng baril na ito ay malinaw na may problema. Napuno ng tubig sa loob kaya sa malamig na panahon na ito, magyayelo ang tubig, na magpapalamig din sa bala. Pero nang marinig iyon ng kapitan, wala na rin siyang magawa. Alam din niya na may problema ang disenyo ng baril na ito. Ngunit ngayon, lahat sa militar ay gumagamit ng baril na ito. Kaya wala na rin siyang ibang magawa, sa tulong ng mga tao. Agad na dinala si Kalashnikov sa ospital. Sinabi ng doktor na bahagya lang ang sugat niya kaya hindi na kailangang magpa-admit. Kaya sumakay siya sa tren para umuwi na. Sa tren ng barko, nakilala ko at nakipag-usap sandali sa nakatatandang lalaki sa harap ko. Sa katunayan, si Kalashnikov ay talagang isang imbentor. Palagi siyang nag-aaral ng bagong baril, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang orihinal na unit dahil wala siyang diploma. Kaya naman, tinanggal siya sa trabaho. Kaya wala na siyang ibang magawa, kaya napilitan siyang pumunta sa larangan ng digmaan bilang isang sundalo. Habang sinasabi ito ni Kalashnikov, inilabas niya ang kanyang disenyo. Ipinakita niya ito sa nakatatandang lalaki. Nang matapos itong tingnan ng nakatatandang lalaki, naramdaman niya na ang binata, sa harap niya ay talagang isang henyo. Pinayuhan niya itong ipagpatuloy ang kanyang pangarap, sa paghihikayat at pagpapalakas ng loob ng nakatatandang lalaki. Nagpa siya si Kalashnikov na huwag nang umuwi, sa kalagitnaan ng biyahe ay bumaba siya ng tren. At tumakbo patungo sa unit kung saan siya dating kinutya. Ito ay ang istasyon ng makinarya na nag-aayos ng mga tangke. Nang makabalik siya sa unit ay agad siyang nagtungo upang hanapin ang pinuno ng istasyon. Sinabi niya na dati siyang nag-aayos ng mga makinang desingaw. Ngayon ay bumalik siya upang mag-ulat, tiningnan ng pinuno ng istasyon ang kanyang sugatang braso at kinutya siya. Talaga, sinabi niya na umuwi na lang siya at magpahinga. Hindi pumayag si Kalashnikov, sinundan niya ang pinuno ng istasyon sa opisina. Ipinaliwanag ni Kalashnikov na kaka-rating lang niya mula sa frontline. Napansin niyang napakalakas ng kagamitan ng kalaban. Kung ikukumpara, ang ating bansa ay ordinaryo lang. Hindi natin sila matatalo, ikaw ay isang imbentor. Maaari kang gumawa ng sandatang mas malakas pa sa kanila. Ngunit kung gagawin mo iyon, kailangan mong hiramin ang kanyang makinarya. Nang marinig ng pinuno ng istasyon ang kanyang paliwanag, siya ay labis na natuwa. Agad siyang tumayo at sinabihan siya ng 3 salita, umalis ka. Dahil pinalaya si Kalashnikov,
Labis siyang nalulumbay mag-isa. Nakaupo siya sa upuan, tulala. Sa sandaling iyon ay nagpa siyang isuko ang kanyang pangarap at sumakay ng tren pauwi sa kanilang bayan. Narinig niya ang ilang kasamahan na nag-uusap. Sa tabi niya na may paparating na isang mahalagang tao. Sinasabing ang taong iyon ay isang tenyente koronel na bibisita sa kanilang istasyon ng makinarya. Pagkarinig nito, agad na tumakbo si Kalashnikov patungo sa istasyon ng tren. Nang makababa lang ang opisyal mula sa tren, nakarating na siya sa harapan nito. Sinabi ni Kalashnikov sa kanya ang tungkol sa kanyang ideya na gumawa ng baril. Ngunit hindi rin namin pinansin ang sinabi niya. Pakiramdam niya lang ay medyo nakakainis ang mga kabataan tulad ni Kalashnikov. Kaya naman basta na lang siyang pumayag at pinaalis siya. Sumulat ang tenyente koronel ng liham para sa pinuno ng istasyon. Ang basta-bastang liham na ito ay nakatulong kay Kalashnikov para magkaroon ng laboratorio sa istasyon ng makina. Mula noon, nagsimula na ang imahe ni Kalashnikov bilang isang imbentor na mananaliksik. Batay sa kanyang dating karanasan sa pagguhit ng disenyo, sa loob lamang ng ilang sandali. Natapos niya ang disenyo ng baril. Ngunit nanggang sinimulan na niyang gawin, napagtanto niyang mas mahirap pala ito kaysa sa inaasahan, at hindi niya ito matatapos mag-isa bilang isang veterano. Kaya't bumalik siya para magmakaawa sa pinuno ng istasyon. Hiningi niya na magtalaga ng ilang profesional para tulungan siya. Ngunit naiinis ang pinuno ng istasyon sa kanya, hindi lang siya tinanggihan kundi pinagsabihan pa. Wala nang magawa si Kalashnikov, kaya bumalik na lang siya at ginawa ito ng mag-isa. Isang araw, habang abala si Kalashnikov sa trabaho, may isang grupo ng tao ang dumating para hanapin siya. Dahil hindi rin profesional si Kalashnikov, medyo simple lang ang iginuhit niyang larawan. Ang mga manggagawa ay sumunod na lang sa mismong plano. Ngunit hindi nagtagal ay nagawa nga nila ang baril na iyon. Kahit medyo kakaiba ang hugis ng baril, may silbi pa rin ito. Tungkol naman sa lakas nito, kailangan munang subukan para malaman. Ihahanda ni Kalashnikov ang mga manggagawa para subukan ang baril sa labas. Itinutok niya ang baril sa unang bakal na drum, una ay isang putok, pagkatapos ay sunod-sunod. Alam na ni Kalashnikov na nagtagumpay siya, may baril na sila ngayon. Upang maipalaganap pa ang baril na ito ng mas malawak, si Kalashnikov ay nagmaneho papunta sa opisina ng gobyerno. Direkta niyang hinanap ang tenyente koronel na kawani. Sinabi ng kawani na abala ang tenyente koronel. Kung wala siyang mahalagang sasabihin, hindi siya sasalubungin. Kaya inilabas ni Kalashnikov ang baril, nagulat ang kawani nang makita ang baril. Hindi na nagsalita pa ang kawani, kinuha ang baril at ikinulong siya sa isang saradong silid. Hindi nagtagal, bumalik kami mula sa frontline. Mabilis na kinuha ng kawani ang baril ni Kalashnikov at ipinakita sa kanya. Sa isang tingin pa lang, nakilala na ng kabilang panig ang baril na iyon. Napaka-espesyal, marahil hindi ito gawa ng pabrika, kundi gawa ng kamay, kaya't naramdaman niyang napaka-interesante ng baril na ito. Kaya't nagmaneho siya papunta sa shooting range at sinubukan ang baril na ito. Nagulat siya dahil madali ring gamitin ang baril na ito. Bumalik ang tenyente koronel sa kanyang opisina at kinuha si Kalashnikov. Papalabas, kasabay nito ay sinabi niya sa kanya, na ang baril na ginawa mo ay naibigay na sa kamay ng commander. Kung sakaling makita ng commander na may silbi ang ginawa mo. Kaya sa hinaharap, ang pabrika ay magpo-produce ng maramihan. Pagkatapos ay inutusan niyang dalhin ang Kalashnikov sa firing range. Sinubukan din ng commander ang baril ni Kalashnikov at naramdaman niyang hindi ito masama. Kaya tinawag niya ako sa isang tabi, ang commander. Nang makita niyang suot ko pa rin ang lumang uniforme, agad siyang nagbigay ng utos na bigyan ako ng bago ng kanyang mga tauhan. Kahit pa personal siyang nagsulat ng sulat ng rekomendasyon, para makapag-aral ako sa isang profesional na akademya para sa karagdagang pagsasanay. Pagkatapos ay in-optimize ko ang Kalashnikov na bagong dating sa akademya. Kahit na ngayon ay masasabi nating may sarili ka ng design room. At may kasamang hindi kakaunting profesional na kagamitan, pero sa huli, isa ka pa ring baguhan. Kaya medyo hindi mo alam kung paano gamitin ang mga bagay na ito. Kahit ang mismong blueprint, ang pinakapangunahin, ay hindi mo alam iguhit. Nakita ng boss mo na nahihirapan ka, kaya nagpadala siya sa iyo ng isang assistant. Nagkasundo agad ang dalawang ito sa unang pagkikita nila. Sa trabaho, napaka-compatible nilang dalawa. Dahil sa tulong ng kanyang assistant, medyo naging maayos ang trabaho ni Kalashnikov. Ngunit ang nakakalungkot, marami talagang magagaling sa akademya. Kaya naman, ang agwat niya sa mga taong may ganitong profesional na pinagmulan ay hindi maliit,
kaya nang sumali siya sa pagsusulit, siya ay bumagsak. Matapos mabaygo, wala na siyang dahilan para manatili pa sa akademya. Naghahanda na siyang umuwi sa kanyang bayan nang dumating ang kanyang pinuno. Nakita ng opisyal na siya ay isang henyo kaya gusto niya itong bigyan ng isa pang pagkakataon. Mula noon, gumagawa ng baril si Kalashnikov mula madaling araw hanggang sa ganap na kadiliman. Hindi nagtagal, nagsimula na ang ikalawang pagsusulit. Nang inanunsyo ang resulta, labis na kinabahan si Kalashnikov. Natatakot siyang muli siyang mabaygo, ngunit sa pagkakataong ito, walang himala ang nangyari. Sinabi ng mga pinuno na lahat ng baril na sumali ay hindi pumasa sa pamantayan. Walang baril ang angkop para sa aktwal na labanan. Dahil 2 beses na siyang bumagsak sa pagsusulit, medyo naguluhan na siya. Naramdaman niyang marahil ay hindi siya ang taong nababagay sa pag-iimbento at pag-eeksperimento. Dahil dito, kusang lumapit si Kalashnikov upang hanapin ang mediko ng militar. At gusto na niyang bumalik sa larangan ng digmaan, ngunit pagkatapos siyasatin ng mediko, napatunayan niyang hindi pa gumagaling ang sugat sa kamay niya, kaya hindi pa siya pwedeng bumalik sa labanan. Hanggang 2 araw pagkatapos, dumating ang balita mula sa unahan. Tapos na ang digmaan, nanalo na ang kanilang bansa. Ang pagkapanalo ay syempre magandang balita, ngunit ang ikinabahala ni Kalashnikov ay dahil kapag natapos ang digmaan, nangangahulugan din ito na ang imbensyon niya ay wala ng saysay. Kung hindi ka lalaban, para saan pa ang pag-imbento ng baril? Dahil hindi sumuko si Kalashnikov, siya mismo ang naghanap sa pinuno. Pagpasok pa lang niya sa silid, agad niyang inilabas ang baril at inilagay sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang nakatataas kung ang lahat ba ng kanyang pagsisikap sa mahabang panahon ay nasayang lang. Tiningnan lang siya ng pinuno at walang sinabi. Bukod pa rito, tahimik lang siyang binigyan ng isang liham. Pagkabasa sa nilalaman ng liham, tuluyan nang nagulat si Kalashnikov. Ang liham na ito ay isinulat mismo ng commander. Sa liham ay hinihiling sa mga departamento ng pananaliksik na magpatuloy sa pagtatrabaho upang mabilis na makapagrekomenda ng isang ganap na makabagong sandata. Ang sandatang ito ay tumutukoy sa baril na naimbento ni Kalashnikov. Ngayon na nagbigay na ng utos ang commander, hindi na makakauwi si Kalashnikov. Hindi lang siya kailangang manatili, kailangan din niyang bumuo ng isang pangkat na nakatuon sa pananaliksik at pag-iimbento. Ang pangkat na ito ay nakahikayat ng napakaraming talento. Halimbawa, ang kampyon ng nakaraang kompetisyon sa paggawa ng baril. Pagkatapos niyang makita ang disenyo ni Kalashnikov, nagbigay pa ng ilang suhestyon. Halimbawa, masyadong komplikado ang istruktura. Mukhang makulay lang pero hindi praktikal, kailangan mong tanggalin ang ilang pyesa. Dahil sa mga suhestyon ng mga taong may kaalaman sa larangan, mas maraming detalye ang na-optimize sa baril ni Kalashnikov. Sa wakas, inilabas na ang unang batch ng mga baril. Si Kalashnikov ay labis na nasasabik, dala niya ang baril at gustong pumunta sa shooting range para subukan ito. Ngunit sinabi sa kanya ng taong namamahala na, ang shooting range ay okupado na, kung gusto niyang subukan ang baril, kailangan niyang maghintay hanggang bukas. Hindi na makapaghintay si Kalashnikov kahit 1 minuto, kaya lumabas siya, lumiko sa kaliwa, at naghanap ng isang bakal na bar aisles. Gumuhit siya ng bilog dito para makagawa ng isang mobile target. Gusto niyang subukan ng baril kaagad sa loob ng kampo. Kinuha ni Kalashnikov ang baril, itinutok sa bakal na bar aisles, at sunod-sunod na binaril. Ang resulta, napakaganda ng pagsubok na ito. Mabilis ding tumagos ang bala sa bakal na bar aisles. Ngunit pagkaraan lamang ng sandali, nang ang tunog ng putok ay nakahikayat na ng maraming sundalo. Kung maglalakas loob kang basta-basta magpaputok sa loob ng kampo, ayon ay paglabag sa batas militar kahit na ikaw ay nakagapos. Ngunit ang ngiti sa iyong mukha ngayon ay mas nagniningning kaysa kaninuman. Sa wakas ay nagtagumpay ang baril na ito at narinig din ng general ang balitang ito. Agad niyang ipinatawag si Kalashnikov sa kanyang opisina. Labis siyang mausisa kung anong uri ng baril ang sinusubukan ng kabilang panig. Tinanong niya kung may araw pa ba na hindi mo kayang hintayin. Kaya inutusan niya si Kalashnikov na dalhin dito ang baril na iyon. Ipinagawa ni Kalashnikov sa kanya, kinuha ng general ang mga piyesang ito at binuo. Ang mga ito sa loob lamang ng ilang segundo, hindi pa siya nakakita ng baril na kasing daling i-assemble noon. Nang inag ng bahagya ang general noong oras na iyon, tiningnan niyang mabuti ang baril. Lubusan siyang nabihag ng disenyo ni Kalashnikov. Matapos makuha ang pagpapatunay ng general, dala-dala ni Kalashnikov ang kanyang baril upang lumahok sa kompetisyon. Sa kompetisyong ito,
maraming imbentor ang nagdala ng kanilang pinakamamahal na baril upang subukan ang kakayahan nito sa totoong labanan, kaya't kailangang subukan ito na parang totoong larangan ng digmaan. Kaya't ang baril na ito ay maaaring humarap sa iba't ibang mga lupain tulad ng sa ilalim ng tubig, sa desyerto, o sa iba pang malupit na kapaligiran. Sa ilalim ng mapangahas na pagsubok na ito, maraming baril ang naipit. Tanging ang baril ni Kalashnikov, kahit ibabad sa tubig o ilibing sa buhangin, ay maaari pa ring pumutok pagkatapos kunin. Siyempre, ang kakayahang pumutok ay ang pinakamababang pamantayan. Ang kakayahan nitong maging tumpak sa pagpuntirya ay walang kapintasan. Sa kompetisyong ito, ganap na nagwagi ang baril ni Kalashnikov. Pagkatapos ng kompetisyon, sisimulan ang malawakang produksyon. Dahil din sa mahusay na disenyo na ito, nakatanggap din siya ng medalya ng tagumpay. Dinala pa siya ng general para makita ang isang unit ng Kalashnikov. Ang baril na kanyang naimbento ay hawak ng bawat sundalo. Naramdaman ni Kalashnikov ang kaluwalhatian na hindi niya kailanman inakala, kahit hindi na siya makatapak sa larangan ng digmaan. Ngunit sa huli, ang kanyang anino ay nasa bawat larangan ng digmaan. Nagtatapos na ang pelikula. Salamat sa inyong pakikinig at kita-kita tayo sa susunod na video. Susunod na tayo.